Welcome back to my channel. At ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang sit-down video. This past few days, medyo uninspired ako. Medyo tinatamad ako kahit mag-edit lang. Wala akong ginagawa dito sa hotel. Pero napanood ko ang video ni Kimpoy Feliciano. Hi, I miss you. At na-inspire akong muli para magawa ng video na ito. This is answering Google searches about me. Without further ado, let's get started. Let's type Baninay Bautista. Ayan, meron tayo ditong article about me. Big Brother Wiki. May mga photos. Ay, wait lang. Born January 3, 1996. Mali. Unang-una pa lang mali na. January 2 po ang aking birthday. At dati kasi ito, 1995. So, 24 years old na dapat ako. Tapos, minessage ko sila. Ginawa nila 96, pero hindi pa rin January 2. So, okay na yun. At least one day na lang. Hometown, Batangas. College student. Before. Sana na-update yung mga ganito, no? Actually, gusto ko siyang basahin lahat at mag-react sa mga articles about me. Pero, feeling ko sobrang tatagal na naman. At hindi ko na naman ma-edit. So, I'll just put the links down below, lahat ng mga mga iba't ibang sites na nag-feature sa akin. Thank you so much po. I-search ulit natin. Baninay Bautista H. Ayan. Nandito tayo sa famousbirthdays.com. Oh my gosh. May pa-photo pa. Ang tagal na ng photo. Tapos parang kinarap lang sa mga groovy. Reality star. Ay, tama na yung ko dito, birthday. Wow, nice! Kahilera ko lang naman mga reality stars. Baninay boyfriend. New rumored boyfriend. 2017 pa po ito. TJ. Okay. Hindi ko po naging boyfriend si TJ. Alam niyo na yan, pero ulitin ko lang, hindi ko naging boyfriend ever si TJ. Marami kaming vlogs na pinagsamahan. Gano'n naman talaga, pag nafe-feel mo yung isang tao, feel mo na maganda yung outcome, pagkasama siya, tsaka nag-e-enjoy kayo na mag-film, uulit-ulitin niyo yung pagko-collab. At love siya ng tao. Like, hanggang ngayon, ang dami pa rin T9 fans. Maraming salamat sa inyo. Wow. Search pa natin. Baninay Bautista, Indonesia. Ayan. Oh my gosh! Yung naka-article nila is yung post ko pa nung 2017. Sabi ko, shoot later for an Indonesian TV show. First time ko mag-host sa ganun. Ang malala English spokening pa. Nag-post lang ako sa Facebook as in random. Pinost ko lang na mag-shoot ako. Linawin ko lang guys, yung Indonesian show na sinasabi ko dati is travel show siya. So, it's a super small show lang. Tapos, sa Philippines, naganap sila ng Filipina again. Tapos, may nag-recommend na naman sa akin, sa inyong lingkod. Nag-shoot kami for like, ilang oras lang. Tapos, nai-ere na siya. Pero kahit nai-ere na siya, para lang ako extra sa likod, nakiko-host lang ako. Sobrang naging big deal kasi parang abroad na show, diba? And nakakatuwa naman kasi proud sa akin yung kababayan natin. Philippine represent. Ay, nag-copy-paste. Sino kayang tumula dito? Si Lion Here TV o si Push.com? Paras na para sila ng article. Alam niyo laging ganyan. Meron ditong article about dun sa vlog ko na sobrang empty, yung For My Mommy and Daddy. Na-pick up siya ng press. In fairness. Ayoko na nito. Ayoko na ng malulungkot. Nakakatuwa kasi feeling ko kapag kasi na-article ka lalo ng mga famous sites, mas dumadami yung views nung vlog mo. Ay, this is my favorite na nagra-write up sa akin. Yung page5.ph. Tingnan natin. Yung Baninay Bautista bids goodbye for 6 months. As in, legit latag na latag yung mga nire-written nila. Ay, sinusulat nila. Nakakatuwa sila, no? Basahin nyo talaga. Ilalagay ko lahat yung link below. At ito yung pinaka-favorite kong sinulat ng ABS tungkol sa akin. Itong beauty inspo na about body acceptance.
and all. So, eto, favorite ko kasi, kaya babasahin natin siya. This is how Baninay Bautista learned to embrace her curvy figure and morena skin. Let's be honest, it's hard not to compare ourselves to others when we came across Instagram posts of celebrities and influencers that measure up to the traditional standards of what is considered beautiful and sexy. You know, those long hair, fair skin, ideal height, skinny body, and the list that goes on. It used to be the same for Baninay Bautista, but not anymore. Ito yung actual na sinabi ko. Na-interview ako dito because of Mega 2 na online series na launch. So, nandun yung mga media, tapos tinanong nila ako about doon. Sabi ko, before I was insecure sa lahat ng maganda at sexy, nakikita ko sa social media, perfect bodies, tapos ang kikinis nila, mga walang stretch marks, diba? Tapos, sabi ko, pero nung nag-PBB ako at tumanda na ako, na-realize kong pwede naman palang ipakita ang sarili ko sa mundo kasi hindi naman pala yun pangit. For me, being beautiful and sexy is being confident. Kahit ano yung body type mo or skin color mo, kapag confident ka sa galaw mo, sa itsura mo, at sa pag-portray mo sa sarili mo, yun ang beautiful para sa akin. At yun ang sexy para sa akin. I learned to appreciate myself more and to focus on my positive side. Alamin mo talaga kung sino ka, kung ano gusto mo, and love yourself. More than anyone else, dapat yung sarili mo yung #1 supporter mo. That's true. Naniniwala po ako kay Baninay. Let's be honest. Bakit yung channel ko parang naging inspirational channel na? But I love it. I'm loving it. At ang daming nambabash ngayon na parang sinasabi nila na mas gusto nila yung dating Baninay kasi mas genuine daw ako before. Let me find myself again. Gusto ko hanapin talaga yung sarili ko. I'm so sorry. I'm not yet ready to know what's going on in my head. Hi again, everybody. Siguro ina-expect nyo dito na I'll talk about my mental health kasi yun yung naging ending ng video dito. This is now second day ng pag-shoot. While I'm editing this video, nagtatalo yung utak ko kung i-upload ko ba siya or hindi. Kasi basically, I'm talking about me having anxiety attacks, tapos hindi ko na siguro kailangang i-share pa yun. Basta, I have this fear also na malaman nyo and maawa kayo sa akin. So, better delete that part. Maybe kapag ready na ako, I'll make a separate video about it and I'll let you know. But as of now, tuloy muna natin ang ating googling searches about me. Answering Google searches about me. Okay. Let's start again. Gawin natin yung ginawa ni Ray Hermar at ni Kim Poy Feliciano na name nila, tas ABCD alphabetical. Baninay Bautista, boyfriend. Wala po akong boyfriend. Wow, puro boyfriend ha. Boyfriend 2019. Baninay concert. Oh my gosh. I had a concert last August 5, 2017. So, mga 1.5 year ago na. Magkakaroon ako ng concert ulit sa May. Nagbago na siya. Dapat originally May 26 pero something came up. Napaaga siya. Naging May 11 na lang siya. So, kapag out na yung ticket, I'll let you know. Sana pumunta kayong lahat doon at magsama-sama tayo. Wow.
Kale Baninay, wow! Si Kale. Kale Anthony, nag-collab kami before. He's my other Chinito friend. He's a singer now. Meron siyang mga single na nilabas at I'm so proud of him. Hindi na kami masyadong nag-uusap pero kapag minsan-minsan nakikita ko siya nag-view ng mga IG stories ko tapos nagre-reply siya, kamustahan, ganyan. At kapag may mga events like birthday, milestone, we greet each other pa rin. Siguro kailangan ko rin mag-catch up sa kanya. Wow. Baninay Bautista earnings. Wow. Mahirap sabihin kasi hindi siya consistent kasi freelance naman po ako. Tsaka hindi rin consistent ang kinikita sa YouTube. So wala po akong mabibigay ng... Wow! Mark Ron Baninay X. Sinerch niya na pala siya. Oh my gosh, may pangalan. May pa-name drop. Oh my gosh. Nanonood siya ng mga vlogs ko daw, sabi niya. Tapos minsan bumabati siya sa akin. Nakakatawa. Baninay Gmail. Isang beses sinabi ko siya sa vlog. Sabi ko, for business inquiries or ganyan-ganyan. Pero tapos may nag-message sa akin. Sabi niya, Ate Baninay, ano pong business niya? Cute. Baninay height. My height is 5 or i-push natin yung 5'1". Baninay Bautista house. I have a house in Batangas. Tapos I will buy a new house sa Lipa, Batangas naman. Tapos gagawin ko siyang negosyo. Tapos meron din akong binili ngayon na condo sa QC around dun sa tinitirahan ko ngayon. Kasi yung tinitirahan ko ngayon, yung condo ko, yung make-over, diba? Ano siya, nire-rent ko lang siya. Tapos may binili akong condo sa same area lang. Bumili ako ng 2. Tapos, yung bala ko dun is iparent na lang. Kasi nga nandito ako sa Indonesia. So, try natin. Tapos, baka naman, gusto nyo mag-rent. Sabihan nyo lang ako. Fairness, ang dami ha. Baninay nose job. Wow. Update lang. Ang ganda pa rin niya. In fairness, tingnan nyo. Mataas pa rin siya dito. Dati kasi talaga wala yan. As in, pag naka-side view ako, mata tas mata agad. Dito nagsisimula yung ilong ko dati. Dito. Yan. Dito. Pag ganun. Pero ngayon, ang tagal na rin ito. Ilang months na. Pero okay pa rin siya. Thank you, Pretty Looks. Baninay lip tattoo. Yan. Ito, wala tong lipstick. Ganda, no? Hanggang ngayon maganda pa rin. Thank you po. Precision Look by Carlanteng. Ang galing nila mag-lip tattoo talaga. Ang tagal na nito. Baninay Laseng. Oh my gosh! Ate Twi! Nasa si Ate Twi! Baninay Manager. Ang manager ko po ay si Sir Matt Nicolay. Pero ngayon hindi na masyado active kasi nga nandito ako sa Indonesia and I have agency here. Kapag nasa Pilipinas ako, si Sir Matt pa rin. Baninay Retoke. Baninay TikTok. Ang dami ng mga viewers ko ngayon or mga nagpo-follow sa akin na nanggaling sila sa TikTok. Nakilala nila sa TikTok. Dati kasi parang ano lang siya, parang alam mo yun, extra app mo lang. Parang ano lang siya, camera for me na para makagawa ko ng video. Tapos ngayon, sobrang patok ng TikTok mo. Patok. TikTok. Pa-TikTok. Sobrang patok ng TikTok. As in, pwede kang maging ano talaga, instant celebrity dun. Baninay Unleashed. Ay, nice. Yun yung ano, yun yung title ng concert ko dati. Baninay Unleashed, may pa-concert si Mayora. Wala pa rin akong title hanggang ngayon ng aking concert na magaganap this May. So, kung may suggestions kayo, we are in the stage of brainstorming pa rin for the title. Pero meron na kaming parang mga gagawin and all. Ang hirap talaga mag-title pala, no? Baninay Bautista, YouTube earnings, YouTube salary. Curious talaga kayo, no? Basta masasabi ko lang, lahat ng effort na ibinibigay ko kay YouTube, bumabalik sa akin. So, parehas kami ni Mama Ann, napanood ko kasi yung ano niya, interview niya sa GMA, kung magkano yung kinikita sa YouTube. It's 6 digits per month and it's a lot of money talaga. May mga times na sobrang taas, may mga times na sobrang baba. So, more or less, kayang-kaya mo na talagang mabuhay ng YouTube lang kapag ginalingan mo at kapag maganda yung reception, tama ba? Maganda yung pagtanggap ng tao sa'yo, maraming views yung videos mo, medyo consistent siya, pwede talaga siyang maging career and pwede talagang mabuhay ka sa YouTube earnings mo. Makapagpundar at saka matulungan ng family mo. That's it, guys. Thank you so much sa lahat na nanood ng vlog na to. Yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, sorry, hindi ko talaga kaya pang i-share and ayoko naman na ma-misinterpret nyo na nagdadrama lang ako. Alam mo yun,
I'm afraid na talaga sa judgment ng tao. Don't forget to like kung nagustuhan niyo itong video na to and subscribe to my channel at mag-comment kayo ng mga suggestions niyo pa at mga anything. Goodbye everybody. Love you.